from a national security lens, sa tingin niyo po ba ito pong crisis na ito would reinforce talaga, most especially yung importance po ng sea lane security, especially po yung sa atin, sa Pilipinas? Well, ang dapat natin leksyon dito, kung hindi tayo tanga at bobo, ay yung military alliances, pasay na yan. Right. Kanya nga, isa sa mga memos ko, siguro pwede kong i-reveal yan kasi hindi naman siya mataas ang security concern natin, ay mag-join ng BRICS, mag-join ng SCO, Shanghai Cooperation Organization, kasi yun ang magpapalawak ng produkto natin sa mangga, pineapple, etc. Yes. Yun naman kailangan natin. We need to increase our exports, we need to increase our foreign reserves. Tapos tignan mo, nakadugtong yung ating buhay dyan sa US dollar. Ilan na ngayon? Kanina umaga parang 61 pesos to $1 for Diyos por santo. Na-expose talaga yung vulnerability natin because talagang we are tied up with importation eh. Tell me about it. Tapos we are headed by so-called economists na ewan, mahirap magsalita. Baka maban pa tayo dito sa sa airwaves, no? But seriously, sino nga ba yung congressman nagsabi siya? Nagawa siya ng arithmetic niya eh. Kasi yung mga bansa sa paligid natin, hindi naman ganun kataas yung yung increase ng kanilang diesel at ang mga ibang gasolina, no? Sabi niya sa kanyang simple arithmetic, actually 300 billion lang, pwedeng ibaba ng dun sa dating level natin before the war eh. Kasi kahapon parang nasa Tagaytay kami, 156 per liter yung diesel. Right, oo. Totoo. Pero Doc, consistently there's been a downplaying, from of course yung mga from Malacanang about the word crisis. But at what point does this become really a national security issue? And should we take this to the next level? Tama na yung mga rightist, leftist, centrist. Kaka-lecture ko lang nung Monday sa klase ko na these labels do not mean anything, Yung mga gumagamit nun, bobo, no? This is now a national security issue. Dapat collective ang action natin. Makinig tayo dun sa congressman na yun whose name escapes me. Kaninang umaga naglakad siya. Sabi niya, ito naggawa akong kalkulasyon. Na hindi mahahanap natin yung 300 billion na yan. Alam mo, lakapin mo lahat ng mga confidential and intelligence funds. Yan, Nika dyan, magkano intelligence funds niya? 1 billion as in B-boy, no? So, I mean, medyo gamitin lang natin yung nasa gitna ng tenga natin, yung utak natin. I know you can sense my outrage, di ba? Yes, definitely. I'm not just a political scientist. I'm also a citizen like you. Yeah. No? And we are all affected by this. Yes, tumubo ang tenga ko, nag-full tank lang kami ng pick-up ko. Ay parang 11,000. Tapos Mariosep. Right. Minimum wage na yun. Diba? Yes, Wow, that's right. 11,000. Kaya Tell me about it. Kaya nga, Doc, speaking to several people sa transport sector, ang dating, similar to your issue, ang dating 2,700 na full tank, nagiging 5,400, negative na po ang take-home pay. And yet, we still don't see a resolution in sight. How much longer do you think the average Filipino can hold on bago nagkaroon ng, bago mag-meet siya into something bigger? Tell me about it. Alam mo, pag nag-spill over yan sa food, kahapon nabasa ko din na yung, alam niyo yung trading post sa Baguio, yung ang mura-mura ng mga gulay. Right, Yes, yes. right, Kasi may right. ganyan minsan yung isang bundle na 10 kilos ng ano ba yan, ang sayote, 50 pesos lang. Alam mo, ang kanilang reklamo, kahapon na interview sila, yung papunta sa Manila, usually they'll spend parang 10,000 ata. Naging 20,000. Right. I mean, mahirap pang intindihin yan. I-subsidize niyo yung transport, di ba? Parang hindi pagdating dito, siyempre ipapatong sa atin yung 10,000. Yung luya nga, isang araw lang 70. Kahapon 300 pesos, no? That's right. Oh my God. So, bakit ang hirap pang memorizing niya? Hindi nga ako economist, I'm a political scientist. Right. But I'm also a mother, a grandmother, and dahil ang pangalan nito, namamalengke ako. Kitang-kita ko talaga yan Diba? So, alam mong ginagawa nila, pinapabulok na lang nila, no? Right. Pinapabulok na lang nila yung mga produkto nila for God's sake. Buti nga lang, di tulad sa India, hindi sila si Suez.
Malimot, sir. Alam mo, Doc, tama ka doon. Medyo ang dami na rin nadidismaya. But, and to think na hindi pa po factored in dito yung magiging crisis po sa mga OFWs. Kasi if ever this continues, magkakaroon ng large-scale repatriation and at the same time, remittances Will go can down. zero out or go down and we will start to really suffer. Do you think a collapse or a recession is in the horizon? Excellent observation. Actually, noong bago pa pumutok itong war na to, sinasabi ko na sa relevant agencies, i-upskill no? I-re-skill ninyo ang ating mga laborers, ang ating mga workers, hindi lang dito, kundi nasa ibang bansa, parang 10 million sila. Dahil talaga, ang AI will really replace most of them. No? Ayan na yung reality. That's the reality. Let's set aside war. Ngayon, tama ka, no? Pagka na-display sila, I'm sure pagka naging economically underdeveloped yung mga tinamaan ng war dyan sa the whole region, then what will happen is that, of course, they are going to ask the domestic workers, particularly, na umuwi na kayo, wala naman kaming pambayad ng inyong mga sweldo. O ilan yan? Hindi yan thousands, millions yan, no? Yeah. Paghandaan natin yon, no? Bakit hindi tayo nakakalinig sa migrant workers, CMW? Bakit wala? I mean, ano ibig sabihin ng silence ninyo? Nagbabalangkas ba kayo ng plano? Ang tagal na niyan eh. Ano na lang yung bigla na lang magbalikan yung mga ayan. You can imagine the social dislocation that will cause. Diba? High crimes, social anomie. I don't need to be a political scientist to detail to you what the implications are.